Our Lord Jesus, Panginoon, worship you in spirit and truth. Panginoon, ang pakahuli mo Diyos. Wala ang katulad, Panginoon. Diyos, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailangan. Lord, magpasalamat kami sa isang pribileyo na ibigay mo po sa amin sa araw na ito. Na muli na maayaw po sa aming mga buhay ang iyong pumuli sa amin. Unawa na lang po namin na ang iyong salita ay mapangyarihan, ang iyong salita, Panginoon, ay banal. Salamat sa pribileyo na ako, Panginoon, ay napili mo na magayag ng iyong salita. Lord, ang lahat ng glory, kaluwalhatian, ay binibigay ko po sa iyo sa oras na ito. Ikaw ang mapulihan, ikaw ang mataas. Muli po kami nananalangin, Panginoon, ng pagsama ng Banal na Espiritu sa aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, ang Espiritu ng kaalaman, Panginoon. Espiritu na handang magdapin ng mensahe sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ko kita at pinapasalamatan mo, Diyos. Ito po ang aming samadalangin sa iyo sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, yung topic ko po is, hindi ko alam kung paano siya buhay that time. So, hindi po ako follower ng taong ito, pero nagkaroon po siya sa akin ng idea kung ano yung tatabi ko. Kasi no one time na dumaan siya sa wall ng aking cellphone at medyo na-amaze ako yun sa sinabi niya. Alam naman natin ang taong ito. So, si Charlie Kirk. So, may sinabi po siya doon na about sa kanyang preaching sa isang university. At ang sabi niya, if I die today, don't cry. In that moment, I smile. So, pagdalang sinabi niya. So, makita natin na bakit na nasabi yung gano'ng klase pananalita. So, ito ba yung topic natin? Purity in the midst of darkness. So, ano ba ibig sabihin ng purity? Kadalisayan, kabulihan, kabanalan, sa gitna ng kadiliman. So, nung time na nakita ko nga yung taong ito, sabi ko kung paano siya nag-stand sa purity. Bagamat maraming nangyayari sa mundo na kadiliman, pero nag-stand siya doon sa kung ano yung katwiran at plano ng Diyos sa bawat tao na naniniwala at nananampalataya. Maraming basher, maraming tumitisa sa kanya. Pero yung purity, hindi ko nawala sa tao nito. Ito po, salamin po ako sa Filipos, chapter 2, verse 15. Sabi po rito, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Sino ba yung sinasabi ito ni Apostle Pablo? Yung mga mananampalataya. Magsasalita siya sa mga believers, sa mga mananampalataya na katulad natin. Upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan. Sa gitna ng sanlibutan baluktot at masama, sa gayo'y magsisilbi kayo ng mga ilaw sa kanila. Tulad ng mga buti yung bituin naginig sa kanila. So, napakagandang mensahe na sinabi ni Apostle Pablo about kung sa mga mananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Sabi lang is matuwid at walang kapintasan. Sa gitna ng sanglibutang baluktot at masama. Sa gayoy, magsisilbi kayo ng mga ilaw sa kanila. So, makita po natin kung paano po pinapakita ni Apostol Pablo yung kahalagahan ng isang ilaw at kung paano kahalagaan ng isang mananampalataya na tumatayo sa salita ng ating Panginoon. Ang kahalagahan ng kadiliman sa paglalakbay ng tao. Di ba yung kahalagahan ng kadiliman sa paglalakbay ng isang tao? Sa iyo rito, hindi lahat ng kadiliman ay masama. Minsan, pinahintulutan ito ng Diyos para hubugin tayo. So, hindi pala masama yung kadiliman na tumating minsan sa atin. Minsan, tayo mga tao, ayaw natin namin diba? Kung sinabi kasi hindi, napakahirap. Kung sinabing kadiliman, ayun ay
pagsubok, buhay na hindi kaya-kaya sa Panginoon, buhay na mahirap pusutan. Pero minsan, ang tingin kasi ng mga tao, na ang isang bagay na maliwanag para sa kanila, yun lang yung nagbibigay sa kanila ng magandang benepisyon. At kapag ang tao ay nasa madilim na kalagayan, parang pinupuri nila itong isang sumpa o isang judgment sa buhay nila. Diba? Kasi silbang tao gusto na nasa kadiliman, wala, diba? Pero pinakita ng Panginoon ay sa God of order. Walang bagay na mahirap para sa Kanya. So ang Panginoon hindi lamang din siya kumikilos sa mga bagay na maganda. Hindi lamang siya kumikilos sa mga bagay na mabibigay sa atin ng blessing. At kuminsan na yun yung bagay na nalilimutan ng tao kapag ang sinasabi niya, Lord, I praise you, I worship you, dahil pinagpala mo ako. Pero kapag ako ay lumaranas na nandun ako sa kadiliman, parang napakahirap itaas yung kamay at napakahirap ng manalangin sa Panginoon. Ganun kagad yung pumapasok sa isip ng tao. Kasi para sa kanya, siguro hindi ako matuwid sa Panginoon. Kaya ako ngayon ay nasa matinding pagsubok ng aming buhay. Pwede ba natin sabihin na inaalaw ba ng Panginoon? Lumalakad akong matuwid sa Diyos. Pero ba't ako andito? Pero hindi na minsan hindi na natin naiintindihan. My God is a God of order. Lahat ng bagay sa Kanya ay kaya niyang gamitin. Para lamang tayo ay hubog. Ito ay pagdidisiplina para tayo mahubog sa kabanalan. So yun pala, kapag hindi lang tayo dumaan sa buhay na tayo ay nasa dilim, hindi po lang natin makikita na tayo ay malayo sa plano ng Diyos. Diba? Ano ba? Ano ba yung masarap? Kaya nga tao kapag sinasabi ko na, ba't masarap kumuha ng kasalanan? Kung tayo po ay hindi po nakakalala sa Panginoon, parang napakasarap kumuha ng kasalanan. May enjoy natin yung paggawa ng kasalanan. Diba? Kaya may mga tao na minsan hirap silang overcome yung kasalanan na ginagawa nila. Kasi para sa nila is napakasarap. Katulad po ng isang kapatiran dun sa Rome, siya po ay 68 years old. At nung kami po ay nag-Bible study, sabi niya sa akin, Pastor, alam niyo po napakalaki ng kasalanan ko sa Panginoon. So, paano niyo po nasabi? In the age of 16, naninigarilyo na ako. At nakakaubos ako ng isang pakete ng sigarilyo. Until now, Pastor, naninigarilyo pa rin ako. Pero dahil nakita ko na hindi pala dapat ginagawa ng isang tao na hayag sa kanya yung salita ng Panginoon, hindi dapat ginagawa yan. Sabi niya, Pastor, aalisin ko na yung paninigarilyo. Inalisin ko. Napali yung week, nagkasakit po siya. Sabi niya, Pastor, hirap ako. Nagkasakit ako. Kaya bakit? Kasi tinigil ko yung paninigarilyo. Kasi napakasarap paninigarilyo. Tinigil ko yung paninigarilyo. At yung katawan ko hindi kaagad nakapag-adjust sa paninigarilyo. At ako po yung nagkaroon ng karamdaman. Kasi nahanap ng katawan ko yung paninigarilyo. Pero lagi na sinasabi sa akin ng Panginoon na kailangan ko tanggalin yung paninigarilyo. Sorry, Pastor. Para gumaling ako, nanigarilyo ulit ako. Sabi niya sa akin, pero isa lang. So, ibig sabihin, yung mga bagay na nasa sitwasyon po tayo ng kadiliman, ginagamit ng ating Panginoon para po tayo ay hubugin. Ito ay pagdidisiplina para tayo mahubog sa kabanalan. So kung minsan po, dapat natin i-appreciate yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Sabi mo na Santiago chapter 1 verse 2 and 4, mga kapatid, ituloy yung buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng batuan puri ng pagsubok. Nagiging kagalakan po ba sa atin kapag tayo po yung maharap sa matinding pagsubok? Nagiging kagalakan po ba natin? Sino ba hindi nagagalak kapag may pagsubok? Ibig sabihin, hindi kayo nagagalak kapag may pagsubok kayo. Siguro, buong gabi, yak na kayo na iyak. Ang laki na ng aibot nyo. Stress na. Gagawin ko sa pagsubok na yun. Pero ang sabi ng verse 3, nalalaman niyo yun, ang pagsubok na inyo sa inyong pananampalataya ay mabubuhay ng pagtitiis. Ngunit hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkakaroon ng
bumaba sa soul. Hindi na ganun. Okay? Sa galing. So kaya, medyo rin panahon. Nalalaman nyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay magbubunga ng pagtitiis. Or ngunit hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkakaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. So yun pala yung plano, yun pala yung purpose ng ating Panginoon. Bakit tayo umaharap sa matinding pagsubok ng ating buhay? Maging kagalakan po raw natin yung bawat pagsubok na yan. Gaano man kalaki yung pagsubok na dumating po sa buhay natin, dapat natin pagtiisan. Dahil meron po tayong lesson na makukuha kapag tayo po ay nagtitiis sa pagsubok po natin. At kadalasan yung pagsubok na nangyayari po sa ating buhay, hindi minsan nagiging dahilan para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Kundi minsan nagiging dahilan yun ang pagtayo natin sa ating Diyos. Dahil ang tingin natin minsan, bakit kailangan ko dumaan sa ganitong klaseng pagsubok? Saan ba ako nagkamali? Ano ba yung pagkakasala na ginawa ko sa'yo? Ginagawa ko yung kalooban mo, ginagawa ko yung nais mo. Lahat ng bagay na magbibigay ng kapurihan para sa'yo, ginagawa ko. Pero bakit ako narito sa ganitong klaseng kalagayan ng aking buhay na halos hindi ko makita at hindi ko malaman kung ano yung gagawin ko upang lusutan o lagpasan yung buhay na meron ako ngayon? Pero nasabi doon, Apostol Santiago, alalahanin niyo ang pagsubok sa inyong pananampalataya mabubungan ng pagtitiis. Minsan, yung bagay na yun ang mahirap alisin o tanggalin ng Diyos sa atin po, yung pagtitiis. Diba? May barometer tayong tinatawag, mga kapatid. Minsan ang pagtitiis natin, merong hangganan niya. O yung asawa, babaero, lahat ng bagay na nasa sa kanya, hindi mo masasabi na habang panahon pagtitiisan mo yung tao mo. At darating sa punto na darating ka sa senaryo na hihiwalay mo yung asawa mo, ibig sabihin hindi mo na kayang tiisin yung pagsubok na ibinigay sa'yo. Pero makikita po natin sa buhay spiritual po natin, napakaraming pagsubok na tayo dinadaanan na kailangan natin pagtiisan. Ano po sabi doon? Upang kayo maging ganap at buo. Kasi kung hindi po tayo mabubuo, hindi po tayo mamumuhay ng gusto, kung tayo po ay hindi sanay magtiis. Balikan ng Panginoon sa babuyan na yan. Mag-mission ka lang. Sabi ng Panginoon, Judah, kung grabe mo ng college, pumunta ka ng babuyan island, mag-share ka ng bulot ka. Dahil hindi niya alam, hindi niya kaya mag-tiis. Ibang kultura meron doon. Ibang tao yung mga kasalamuha ko doon. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Sa tingin po ba, kaya niya mag-tiis sa ganong klaseng kalagayan? No? At kadalasan, ayun yung bagay na gusto ng Panginoon na alisin sa atin. Minsan, hindi natin kaya mag-tiis. Diba? Yung habang panahon walang pagod sa buhay. Lord, natanda na ako. Wala ba akong kakasama sa buhay? Diba? Di ba dapat kong gawin kung mo? Pero sabi ng Panginoon, mag-tiis ka. Kasi darating yung panahon na ibigay ko sa iyo yung mga bagay na magpapasaya sa buhay. Diba? Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Kayo yung maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. Kasi hindi po tayo makakapag-input sa Panginoon kapag tayo ay kulang. Kung hindi natin kaya magtiis sa buhay natin, lalo-lalo na sa pagsunod natin sa Panginoon. Kaya kung mag-asawa, dami namin pinagdaan sa buhay. Pero awa ng Diyos, grasya ng Panginoon, nakatayo pa rin. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Masaya po ng Hebrew chapter 12 verse 10 and 11, sapagkat sila'y ay matutuwid sa atin ayon sa pinalagay nilang mabuti sa maikling panahon, ngunit ang Diyos ay matuwid para sa atin. Pakinabangan at upang tayo maging bahagi ng kanyang kabanalan. Karoon ng konting interruption.
po natin. Sapagkat sila ay natutuwid sa atin ayon sa pinalagay nilang mabuti. Sa maikling panahon, ngunit ang Diyos ay tumutuwid para sa ating kapakinabangan. At upang tayo maging bahagi ng kanyang kabanalan, ngunit walang magtutuwid na parang kasiya-siya sa kasalukuyan. Ito ay masakit, ngunit sa katagalan, ito ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasasanay ng pagtutuwid. So, ibig sabihin pala, yung pagtutuwid sa atin ng Panginoon ay minsan talaga mayroong masakit. Diba? Ay yung bagay na mahirap para sa atin. Like for example po, kapag ang isang pako ay baluktot, magagamit mo ba siya? Diba hindi? At kinukonsider po tayo ng Panginoon na isang pako na kailangang ituwid upang tayo po ay magamit ng Diyos. At sa pagtutuwid po sa atin, talagang napakasakit. Kasi yung bagay na imagine mo na ikaw ay pako at ikaw itutuwid pa, papaluwi ka ng hammer, yung pain na mararamdaman mo habang tinutuwid ka dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. At napakahirap po ng ganun bagay. At kumisan yung mga weaknesses natin, yung mga bagay na mahina tayo, doon tayo ay tinutuwid ng ating Panginoon. Dahil number one po, hindi po tayo magiging gagamit-gamit sa Panginoon kung tayo po ay hindi tutuwid ng ating Panginoon. Masakit, pero ang tanong po doon is, handa ba tayo magpatuwid sa Panginoon? Bakit daw? Nagdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasasanay ng pagtutuwid. So yung pala yung plano ng Diyos. Magdudulot sa atin ng mapayapang bunga ng katwiran. Kung tayo po ay willing magpatuwid sa ating Panginoon, kung willing tayong ibigay sa Panginoon ang lahat ng bagay na mahina tayo, kaya dapat yung purity ng isang mananampalataya na ikita po sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, yung tanging gagamitin ng ating Panginoon, yung malinis na puso. Yung hanggang sumunod sa kanyang kalooban. At hindi po natin magagamit hindi po tayo lubusang magagamit ng ating Panginoon kung wala sa atin po yung purity. Kung tayo po ay patuloy na hindi lumalakad sa plano ng Diyos sa buhay po ng bawat mananampalataya. Lalo po sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot. Kasi maraming mga mananampalataya na nawawala yung purity, nawawala yung katilisaya, yung kalinisan. At kung titignan po natin, kung manonood po tayo ng TV, yung mga taong dapat maglilid sa atin, mag-guide sa atin, sa tamang pundasyon at pananampalataya ng mga leader ng mga simbahan na kung saan ay hinahayag niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Sila yung mga taong patuloy na lumalangoy sa kadiliman. Sila yung mga taong pinagmumula ng kasalanan. At kung minsan matatanong mo sa sarili mo, bakit yung mga lingkod ng Panginoon na ganito? Eh hindi nakikita sa kanila yung purity. Hindi nakikita sa kanila yung kadalisaya na sinasabi nila. Alam ng Panginoon kung sino yung kanya yung para sa akin. Kaya minsan ayaw ko malagang discourage sa diba? Sa apat ata na pinagdinig, hindi ako nagkakamali. Tuwid nyo ako kumali ako parang 2 o 3 yung mananampalataya. Pero hindi ko na rin mention yung pangalan. Wala din ako sinisip. Pero nakakalungkot kasi nagkakagulo doon sa bawat iglesia kasi mayroong pumapanig sa kanila, mayroong maging sa kanila. Pero ang question kasi dito is, asan yung purity? Asan yung kalinisan? Asan yung kadalisayan na bilang lingkod ng Panginoon? Namumuna ka sa pagnanakaw ng pera at kapananampalataya. Dapat tinatayuan mo yung dignity, tinatayuan mo yung kapatiran bilang lingkod ng Panginoon. Kaya ka nga nilagay sa pwesto yan, parang manindigan sa salita ng Panginoon. Kaya minsan yung pagtalo ng Panginoon sa Kanya, yung pagtutuloy ng Panginoon, yung acceptance na handa akong magpatuloy sa Panginoon, na handa akong alisin yung mga bagay na makakahanda para hindi mag-glorify ang Panginoon sa buhay ko. Ay napakahirap at napakasakit. Lalo na kung may gawin. Usapan dito is yung pride. Wala taong magpapatuloy.
Kapag ikaw yung posisyon, ikaw yung pinag-aralan. Yun. Para ituloy ako. Yung isang ganun. Lagi nang ibabasa. Ano yung estado mo sa estado? Pero, bilang lingkod ng Diyos, dapat unang-una na ikita sa atin yung kadilisayan, yung purity. Kahit ganito lang klaseng tao tayo, pero naninindigan tayo sa salita ng ating Panginoon. Naninindigan tayo sa gitna ng kadiliman. Tinatayuan natin yung pananampalataya sa kabila ng kadiliman na nasa kapaligiran natin. Hindi tayo nakikipag-compromise. Hindi tayo sumasang-ayon kung sa nakikita natin kalakaran na mayroon sa mundong ito. Kasi, lingkod tayo ng ating Panginoon. Ngayon mo ba? Ngayon mo ba? Amen. Balik mo natin. Ito rin yung nagtuturo na wala tayong kakayahan mabuhay nang wala ang liwanag ng Diyos. Ito rin ang nagtuturo sa pagtitiis natin sa Panginoon. Ito rin yung magtuturo sa atin na hindi natin kaya mabuhay kung wala ang liwanag ng Diyos sa atin. Awit, chapter 23, verse 4, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong kakatakutan sapagkat ikaw ay kasama ko. Handa po natin si David, yung time na po ay siya'y bumaba, yung na-dethrone siya as a king. So inagaw yung king niya, yung kingdom niya ng kanyang anak. At siya po ay namuhay na separate sa Panginoon. At na po siya ay dumanas sa matinding pagsubok. Lagi niyang hinahanap yung kaliwanagan ng ating Panginoon. Lagi niyang hinahanap yung katwiran ng ating Diyos. Kaya sinulat niya sa Psalms 23 verse 4, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong kakatakutan sapagkat ikaw ay kasama ko. So ibig sabihin po, kapag po tayo ay naniniwala at nananampalataya na ang Panginoon ang ating pundasyon, ang ating pong buhay, tayo po ay mayroong malayo na pagkakilala sa Panginoon, dapat pinahahawakan po natin yan. Na never akong matatakot. Na never akong mag-discourage. Kasi lahi kong kasama ng Diyos. Diba? Kapag kasama mo yung tao, yung asawa ko, pag kasama ko yung asawa ko, panatid ka. Kasi pag may question sa akin, kaya sagutin mo na. Pag may kailangan ako, Julian, paano ba ito? Ito lang yung pa. Anatid ko kasi may mga tao akong inaasahan ko tulong sa akin. How much more, Lord? Diba? How much more, Lord? Na wala pa yung mga mahal mo sa buhay, andun na. Tinatawayan ka na, tinutulungan ka na. Ba't hindi mo yung pagkakatiwala sa Kanya? Ang iyong buhay at ang iyong pagkatao. Ang buhay ka na, single ka eh. Si Lord ay kasama. Kasi ngayon, may kinabig sa'yo, anak mo, asawa mo. Ibig sabihin, ganyan yung goodness ng Diyos sa buhay mo. Sa pagtanda mo, may makakasama ka. Tapos karatisan spiritual na kumukuha, hindi natin kaya tayuan yung pagbira ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin ng dilim ay hindi ganda ng pag-abandona ng Diyos. Hindi pagkakataon para maranasan natin ang kanyang presensya ng mas malalim. Ano pala yung dilim? So, minsan, ayaw natin ng dilim. Siguro ba rin yung naranasan nasa dilim? Siguro ba yung naranasan maglakad sa dilim? Diba? Namakaya po maglakad sa dilim. Nalala ko na kami po ay pumunta ng Sitio Inuman sa North Sagaray, Bulacan. Nag-cross kami ng 12 hours. At inabutan kami ng dilim sa Cuba. Wala po kami natatakot ako kasi first time kong pumaling doon, lakad, 12 hours lakad. Sabi ko, sa kami matutulog. Sabi ng mga kasama namin, diyan tayo matutulog sa Cuba. Natakot ako kasi baka may cobra. Kaya
na namin kailangan namin i-reach out yung mga indigenous people sa lugar po ng Bulacan. Kailangan namin sila i-reach out. So nalakad kami ng Dalbas. Kung kami matutulog na sa hindi ako makatulog. Hanggang ulang hindi ako makatulog kasi sabi ko, dilim na dilim. So ibig sabihin po ito, minsan yung dilim na hindi tanda na pag-abandon na sa atin ng Diyos. Kaya nga minsan ayaw natin ng trials. Diba? Ayaw natin ng pagsubok. Kasi ba, ayoko niya. Ayoko ng pagsubok. Gusto ko blessing. Lord, bigyan mo naman ng blessing. Pabili ko yung gusto ko. Pero ba may nag-pray dito na, Lord, bigyan mo ako ng trials. Lord, bigyan mo ako ng matinding kahirapan. May pray pa tayo na gano'n? Di ba wala? Lagi natin sinasabi na kapag ako'y maglilingkod sa Diyos, ang gusto ko'y lagi lamang magbibigay ng kasiyahan sa akin. At kapag ako'y nandun na sa punto ng aking buhay na ako'y nahihirapan, ay minsan, binibigay ko ng Panginoon ng buhay. Kaya yung reality ng buhay ng isang tao na ayaw nila sa mga negative. Gusto nila lagi-laging positive. Pero as a son of God, as a servant of God, nire-record ng Panginoon na dumaan ka doon. Diba? Nire-record ka ng Panginoon doon. Sabi na sa'yo ng Panginoon, magpakatatag ka. Kasi hindi lang habang panahon na ito ay nasusulat lang ang income ng church. Ito ay hindi lang mag-check ng attendance. Dahil yung panahon na magbubukas ang Panginoon ng gawain at ikaw ay magiging maglilid. Ay, teka. Ayoko na. Diba? Lagi tayong ayaw natin ng bagay na mahirap para sa sarili natin. Lagi natin sinasabi is yung mga bagay na magiging pabor lang para sa atin. Pero ano yung sabihan? Ang dilim ay hindi tanda ng pag-abandono ng Diyos. Kung di pagkakataon, maranasan natin ang kanyang presensya. The more na ikaw ay nandun sa hopeless situation, the more natin maranasan yung presensya ng Panginoon. Kailangan na natin is magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi habang panahon, nandun tayo. Hindi ko ito nasabi dito sa buong sinabi ko. Kami po mag-asawa sa paglilingkod po namin sa Panginoon namin ang pinagdaan. At dumating po ito na point na maripositiba ng coalition na. Kasi isang punto naghahati kami. Kung kalahati kay Judah yung kalahati, maghahatihan na yung mag-asawa. Imagine mo yun, several of God ka. Ako lang yung putang pupunta ko sa tindahan, hintay mo walang tao. Hintay mo munang walang bumibili. At bibili ka ng isang puto para wala namin ano. Pero minsan hindi kami nagreklamo sa Diyos. Hindi kami naghinakit sa Panginoon. Napatuloy kami sa paglilingkod sa Panginoon. Kami mag-asawa. Di ba lang dito tayo po, iso pa lang siya. Tumalito na po na kailangan ko mga lakal. Para kami ay alam na yung kailangan namin magpunta ng mga bagay na pwede namin ibig para makasulit kami sa aming pangaraw-araw. Dumating po kami sa ganun ang bahay. Pero minsan hindi namin na-question, Lord, why? Okay. Ginagawa ko yung duty as servant mo. Ginagawa ko yung lahat ng paraan para mapuhihan ka. At kapag ako bibili ng bigas, hindi kayo magsasayang kung bibili ng bigas. 1 kilo, tinatago ko sa tabi ko, alam ko pakita sa mga kaibigan. Kasi ayaw kong mapulihan, ayaw kong mapaya yung pangalan. Hindi ako. Ayaw kong mapaya yung pangalan ng Diyos. Kasi pag sinabing, born again ka, Christian ka, yung blessing sa'yo ay blessing. Diba? Kasi magpo-question yung kapibahay na, alam na, pastor ako, doon sa bilog. Pag sinabing pastor ka, yung pinagiging ko lang ng Diyos yung buhay. At hindi ka lalaas sa ganong klase kalagayan. Pero inaalaw, hinahayaan ng Diyos na mangyayari lahat ng bagay na yun. Para, bakit daw? Para maranasan natin yung presensya ng Panginoon na mas malalim. Ang
Diyos, nasawa pala ako, napahaba. Ang Diyos, sabi ng misis ko kanina, ikiyan mo lang ha. Ang Diyos ay gumagawa kahit hindi nakikita. So ang Diyos daw ay gumagawa kahit hindi natin nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok hindi kapag maliwanag ang lahat, kundi kapag hindi mo nakikita ang daan, ngunit nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. So yun pala, ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin kahit hindi natin siya nakikita. So yung guidance at protection ng Panginoon, nararanasan pa rin natin kahit hindi natin siya nakikita. Yung tunay daw na pananampalataya, dapat naglalakos yung paningin mo. Hindi rin sa mga bagay na nakikita mo na ito. Hindi rin na dahil nakikita mo on the spot, ito na yun. Ibig sabihin, yung utak mo o yung pananampalataya mo nag-a-advance sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, na alam mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. At kasama doon, yung pagbibiwala. Ha? Kasi hindi ka naman pupunta sa ganun kung hindi ka magbibiwala sa Diyos. Hebrew chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang patunayan ng mga bagay na hindi natin nalilima. Sabi ni Apostol Pablo, ang pananampalataya daw natin ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan kahit hindi natin ito nakikita. Pag meron tayong pananampalataya sa Panginoon, walang bagay na hindi natin gagawin. Like for example, si Judah, sabi ni Judah, Lord, gusto mong bigay ng trust, meron akong 30 pieces na trust. At araw na Sunday ngayon, maraming tao sa Jollibee at McDonald's. So ang ginawa niya, iuna niya yung Jollibee ay McDonald's. Pumigay siya ng trust, 15. Eh, biglang ulan. Pupunta siya doon sa Jollibee. Nakita niya maraming tao. Sabi naman, wala na pumapasok sa McDonald's kasi puno na. Pero mayroon pa siyang 15 pieces na trust na kailangan niya ibigay. Sabi niya, ayun, di na ako pupunta ko kasi malakas ang ulan. At okay na sa akin yung pagbibigay ng trust na 15. Paano yung 15 na pwede mo ibigay doon sa Jollibee na maraming tao? Na pwede bang makarinig ng salita ng Diyos? Isa yung paniniwala mo na okay na yan. Maliligtas na sila pag nabasa nila yung 15 trust na binigay ko. Eh paano yung 15 na hindi mo nga ibigay? So ibig sabihin kahit na gano'n yung bagay na yung mga hadlang para hindi mo magampanan yung sinasabi ng Panginoon, gagawin mo pa rin. Sinanampalataya ka na, hindi mababaliwala yung 15 trust kahit magsakripisyo ako o mabasa ako ng ulan, makapunta lang ako sa Jollibee at may bigay yung trust sa mga tao na nangailangan ng salvation. Dapat ganun yung thinking ng isang mananampalataya. Hindi ako mababagot. Kahit butas na yung sapatos ko at chinelas ko, kakatok pa rin ako sa bahay ng bawat tao. Kahit pagsalamin na ako ng pinto, gagawin ko pa rin yan. Kasi ang Diyos ay gumagawa kahit hindi natin. Kapatid, ikaw lang ang natin. Sa pagkatanin natin, ito sa mensahe ng Panginoon, ngayon lang yung dapat natin ibahay. Ito ang Diyos ang magpapatuloy. Minsan kapag ganun minsan na, okay na. Ako nga po minsan nagsasorry ako sa Panginoon. Kasi pag may napapalawag sa akin, sinasabi sa akin ng Holy Spirit. Pag diniliver mo na yung laundry, ito mo ng trust. Sabi mo, Lord, mga Christian naman nakapalawag sa akin. Mga Christian naman nakapalawag sa akin. Pero meron akong post na ganyan na gawin. Sabi ko, alam ko, gagawa ang Diyos kahit hindi natin siya. Romans chapter 8 verse 28, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, masama ang mga kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin sa Kanya. Everything works together for our good. Lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng Diyos. Gumagawa ang Panginoon sa mga bagay na hindi natin na-expose, sa mga bagay na
negatibo, gumagawa pa rin ng Panginoon. Binigay siya sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Ayon sa kanyang mga tinawag, ayon sa kanyang dahil. Number 3, si Kristo ang liwanag na hindi matatalo ng dilim. Si Christ, yung light, hindi pwedeng mawala at hindi magbabago at forever na magbibigay ng liwanag sa bawat tao. Ang dilim ay pansamantala lamang. Ang liwanag ni Kristo ay tiyak at walang hanggan. Kung nakadikit ka kay Kristo, hindi ka mananatili sa dilim. So, ibig sabihin, once na tayo ay nasa Panginoon at nanatili sa ating Panginoon, tayo po ay maliliwanag na parang isang ilaw. Tayo yung ambassador of Christ. As ambassador, lagi natin sinasabi o pinapahayag yung mga mabuting bagay sa ating bayan. Tayo ay naging representative ng ating bayan. At kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay naging torch bearer. Napalad ako sa Olympic, yung torch bearer, tumatakbo siya para sindihan niya yung malaking apoy. So, ibig sabihin, as a torch bearer, yung torch na ilaw na binigay sa'yo, hindi ko mag-stuck. Para talawan lang yung nasa kinalalagan mo. Kailangan mo tumakbo. Bakit? Para yung mga nasa kaliliman ay maliwanag. Kasi Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya as a torch bearer, dinadala natin ang ilaw ng Panginoon. At dapat hindi tayo napapagod ng takbo. Kasi maraming tao na nasa kaliliman. At sa pagtakbo natin, talaga yung ilaw niya. Maraming nahilawan. Sayo po ng 1, chapter 1, verse 5, ang ilaw ay liliwanag sa kadiliman at hindi ito natatalo ng kadiliman. So, yung ilaw ay liliwanag sa kadiliman. Sino ba yung ilaw? Si Christ. At sa panahon natin yung tayo yung ilaw. Sabi nga ng Bible, you are the salt and light of this world. Kailangan nakikita sa atin yung kahalagahan at ng purpose ng pagiging isang ilaw. Sabi doon, lumiliwanag at hindi ito nalatalo ng kadiliman. Magpapatuloy tayo kaya tao ng naliwanagan at magiging gaan ang kaligtasan sa ibang nasa kadiliman. John chapter 8 verse 12, muli na salita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kung sumusunod sa akin, ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Sinabi na ating Panginoon, siya ang ilaw ng sanlibutan. At ang sino ang kumikilala at sumasampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanya, magkakaroon ng ilaw. At tayo na nakakilala sa Panginoon at kumilala at nanampalataya sa Panginoon, tayo po yung ilaw. Ano sabi doon? Magkakaroon ng ilaw sa Kanya. The promise ng Lord, hindi nalalakad sa kadiliman. So bilang nakakilala sa Panginoon, dapat hindi po tayo lumalakad sa kadiliman. Kaya kung tayong proud tayo, na tayo po ay hindi lumalakad. Kung talagang hindi tayo naiiyak, nahihiyak, kung gano'ng kabuti ang ating Panginoon. Ito ba ako tatapos? Ang pananampalataya sa gitna ng dilim ay mabisa sa pagkakot. Ang pananampalataya sa gitna ng dilim ay mas mabisa sa pagkakot. Yung testimony po natin. Yan din napakagod. Kasi hindi ka naman makakahikayan ng isang tao. Unang-una kapag wala ang testimony. Kaya ang mga tao po ngayon sa panahon po natin, sa dami na napakinggan nila sa bawat paligid, hindi na nila masyadong nilipagping sasabihin nila. Isang bagay yung mahanapin na sa'yo. Ano yung bunga ng sinasabi? Ano yung application mo yung sa sinasabi mo sa akin? Then aware about that. Ang dami ng tweets niya. Hindi ka sa Facebook, ang dami ng tweets. Ang daming
Ay isang website na gamit ng mga gospel na sinasabi. Pero bakit marami pa rin mga unsaved na tao? Bakit marami pa rin mga taong hindi tumatanggap? Kasi isang bagay yung tinitignan nila sa panahon natin ngayon. Ano yung application mo kung sa sinasabi mo patungkol sa kaligtasan ay butatahan? Diyan at yan yung laging hinahanap ng isang taong wala pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya sabi doon, ang pananampalataya sa gitna natin ay mas mabisa sa Panginoon. So yung ating pong testimony ay yung magbibigay sa atin na ay yung magbibigay ng pag-asa sa bawat taong hindi nakakilala sa ating Panginoon. Kapag ang isang tao ay nanatiling tapat kahit sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ito ang pinakamalinaw na ebidensya ng pagkilos ng Diyos. So yun pala yun. Kapag ang isang tao ay nanatiling tapat kahit sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ito ang pinakamainam na ebidensya ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. At ang sinabi ko kanina, titignan ng tao, ano yung resulta ng pagiging buhay? Nakaka-encourage ka ba? Kung minsan nakakatis ka ba? Wala, doon natin ha. Amin natin yung hindi marami natitisod, marami na nati-discourage sa mga leader natin. Isa ka, naalala ko, correct niyo ako, mali ako, yung binigyan siya ng privilege to speech, nag-coach siya ng verse eh. Pero, kasama siya doon sa mga taong kinakasuhan ngayon dahil sa corruption. So, ibig sabihin is, hindi ka alam natin kasi mananampalataya. Pero, tamang doon is, paano mo tinatayo ng pananampalataya. Dapat, pinapakita natin. Tayo po, ang ating buhay, isang ebidensya ng Panginoon ay tumigil sa buhay ko natin. Naninigilan tayo sa kapuliran ng Panginoon. Efeso chapter 5 verse 8, sabi po rito, kaya noong nasa kadiliman, ngunit kayo liwanag sa Panginoon. Mabuhay kayo tulad ng mga anak ng liwanag. So encouragement, may Apostol Pablo sa mga Efeso, kayong mga nakarinig, kayong mga nakasaksi kung sa pagbutingan ng ating Panginoon. Mamuhay daw kayo na katulad ng mga anak ng liwanag. Tayo naging saksi tayo. Yung mga mananampalataya, yung mga natutunan natin, nabasa natin, na-experience natin, na magiging dahilan at magiging katibayan na tayo po ay mga anak ng Diyos na namumuhay sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Habakuk chapter 3 verse 17 and 18, napakaganda ng verse na. Bagamat hindi namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang ubas, kahit na antala ako ang munga ng ulibo at walang aanin sa mga bukurin, kahit na mamatay ang lahat ng mga tupa, mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na niligtas sa akin. Napakagandang verse na binabasa ko yan. Si Habakuk po, nung siya po ay tinawag ng ating Panginoon, siya po ay exposed sa kabuluhan moral at kabuluhan politika ng lipunan, ng pagbaksak ng lipunan ng Juda. Bago siya tawagin ng ating Panginoon. Pero yung sinabi niya na sa kabila ng kanyang nararanasan sa kanyang buhay, walang pag-asa. Pero ang sinabi niya, nagagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na niligtas sa akin. So ganun kahalaga yung kanyang naranasan sa Panginoon. Na lahat ng bagay na kanya po nakikita sa kanyang kapaligiran, kahit walang kasiguruhan at walang pag-asa. Pero lagi niyang sinasabi is, magagalak pa rin ako. Hindi lang basta magagalak. Magsasaya. Bakit daw? Dahil si Yahweh ang Diyos na naniligtas sa akin. Ayaw, huwag tayo. Naniniwala ako dito, kung tatanungin ko ba ako sa very proud. Sabihin ko. Kung tatanungin ko ba ako sa ngayon,
Masigurado ko kung maliligtas ka. 100% sa mga. Yes. Diba? Hindi mag-aanin lang. Hindi ka, safe ka na lang. Oo ba? Paano mo nasabi? Kasi I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Sigurado ka? Yes. Dapat ko rin tayo. Kahit mahirap ang buhay. Mahirap ang sakay. Maraming trials. Maraming naman. Pero yung assurance, hindi natin mawawala sa mga lito. Diba? Kahit hindi natin napakahirap ng buhay. Nagharap ko pa sa mga nagharap ng corruption. Nagharap yung scammer. Pero hindi ang makakapag-intimidate sa atin. Maragaro tayo maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng habang, mag-aagalak pa rin ako at magsasay sa kabila ng kanyang nagisnan, nakaguluhan sa Juda. Moral. Magsakan din muna nila. Grabe yung hirap. Kaya. Kaya ba natin sabihin na magsasaya pa rin ako? Kahit ang aming basay lubog sa utang. At ngayon, mamamutang na naman. Kahit grabe corruption sa amin. Nakita mo yung bilyon-bilyon ang kailang kinukuha. Napaka-relax, napaka-convenient ang kailang buhay. At nakita mo yung mga tao ng Moses sa depressed area. Na halos walang makain. Naawa nga ako ng sa Ipasego, yung bahay niya doon is halos nangayin na ng lakas na namin. Sabi ko, kung ang mga tao nito ay meron lamang puso. Sabi nga yung si Dixon, sabi nga yung may napanood ako, sabi, hindi ka ba naawa sa mga taong yan? Mas may blood control. Hindi ka ba naawa sa mga taong yan? Kapag bumaba ka, hindi alam ko saan pupunta. So, ibig sabihin mo, kahit ganun yung nangyayari sa akin, kahit ganun yung aking naranasan, makuha pa ba natin magala? Makuha pa rin ba natin magsayin? Of course. Bakit? Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Sa inyo, sa kanila. Sa akin na. Kaya ba? Parang kayo na. Kahit kayo sa kayo na magliligtas sa akin sa inyo ang Panginoon. Diba? Parang hindi kayo sigurado kapag nag-rapture, magkakuha kayo. 100% sure tayo, diba? Tayo muna ako. Conclusion. Purity in the midst of darkness, hindi lamang tungkol sa pagtitiis ng problema. Ito ay pagtuklas sa Diyos sa mga lugar na hindi makikita. Pagtitiwala sa kanyang presensya, kahit hindi mo na ramdam at naninindigan na ang kanyang liwanag ay sapat upang gawayan ka hanggang sa dulo. So, ano ba ang malaman is, hindi ba ako manindigan pinalingkod ng Panginoon doon sa pagkakatawag sa akin ng Diyos? Ay kakapoy ko ba sa buhay ko sa araw-araw? Yung purity. Kaya ko bang taiwan yun? Ito hindi galisa. Nalingkod at anak ng Diyos. Sa kabila ng kaguluhan, hindi ba akong tumayo? Hindi ba akong hinayat at kabutihan ng Diyos sa buhay ko? Bagaman ako mismo, hindi dumalanas ng maraming pagsubok sa buhay. Handa ako bang panindigan na ako ay isang tao na nakakilala at ginagawa ng Panginoon? Bagaman marami akong pinakaharap na pagsubok sa buhay. Bagaman ako minsan hindi ko alam paano i-overcome yung mga weaknesses sa buhay ko. Pero kaya kong sasabihin na hindi nagkamali ang Panginoon na ako ay tinawag at pinili. At bilang pribileho na ako inakilala sa Panginoon, ako ay maninindigan na tatayo bilang isang taong naliwanagan at kumilala sa aking Diyos at nakapagligtas. Sa buong buhay ko, ng tingin ko na makasunod sa sisikapan, pagtatrabahuan, hindi sa lahat, hihingin yung grasya at kapag ng Diyos para ako'y lumakad na mayroong
kadalisayan, kalinisan. Sa landas na kung saan dinala sa akin ang aming Panginoon. Mga kapatid, napakasimpleng mensahe na minsan hindi natin agad naiintindihan. Pero malinaw yung mensahe is yung purity. Yung paano ba tayo maging malinis sa kabila ng pinaharap natin kaniliman. Hindi man sa financial, sa karamdaman, lubos din natin yung mga trials. Pero paano tayo patay? Bilang lingkod at anak ng Diyos. Samahin niyo po ako sa isang Panginoon Diyos, salamat po. Dahil tinawag mo kami, pinagkatiwalaan mo kami, pinili mo kami bilang anak ko, Panginoon. Lord, kami nagkakamali sa mga desisyon namin ginagawa, pero hindi pa po nagkamali ng Panginoon. Na kami, may tawagin anak, tawagin lingkod, pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Mga Lord, hindi po kami kapag sa lahat ng bagay. Pero you're really faithful sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Lord, salamat po. Sa po ang aming dalangin sa iyo, Panginoon. Lagi mo kami sa namin. Lord, bawat spot ang nakikita mo sa aming relasyon sa iyo, Panginoon, na nagiging hanggang, Panginoon, upang hindi makita sa amin yung purity na kailangan makita isang katangian, isang taong naliwanagan at kumigala sa iyo. Kaya pong pinipili sa iyo, Panginoon. Kung hindi namin kaya, pagtagumpayan ang lahat ng ito, Panginoon, maliban na kami kasamahan mo. Maraming salamat. Huwag, tulong mo kaming gabayan sa bawat desisyon na aming gagawin sa aming buhay. Ikaw ang marunong Panginoon. Gawin namin ang inudulog sa iyo, Panginoon. Maraming pong mga mahal sa buhay, maraming mga sarili. Kami, gamitin mo yung aming lakas. Gamitin mo yung aming talento. Maraming pong kakayahan para maging tapas. Kapag-ito mo kami. Magkakang mo kami, Panginoon. Sa bagay na sasabihin mo sa amin. Well done. And faithful. So, maraming pong salamat, Panginoon. Sa ipo namin, pinatagubin ang namin ito. Sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.